Lalapit na naman ang holiday season, may mga naisip na din ba kayong pangbenta? Super dali lang neto gawin kaya idagdag nyo na din to. So dahil nga marami akong mga cake scrap, eto gagawin ko na lang siyang cake pops. Nag-add lang tayo ng chocolate syrup dito nga sa cake scrap natin. Pwede rin chocolate ganache or yung mga sobra-sobra nyong icing, pwedeng yun na lang ang ihalo nyo dito. Para mas sumarap, tsaka para pag kinagat natin yung cake pops, hindi siya buhaghag. Ayan o, diba? Parang fudgy siya kainin. Kailangan ganon yung maging texture niya. Kung tamad din kayo magtimbang, pwede namang tablespoon ang gamitin nyo katulad netong ginagawa ko. Bale, 1 tablespoon yan. Para kahit papano naman pare-parehas yung pagkabilog natin. Kaya din tayo naglagay ng syrup kanina kasi nga para mabilis natin siya mabilog. Ayan, ganyan dapat ka-perfect. Sana all perfect. Ang kinis, 'di ba? Ulit-ulitin lang natin yan lahat hanggang maubos natin itong cake scrap nga natin. Kung tatanungin nyo ako kung saan galing tong mga scrap na to, di kasi ako gumagamit ng mga molder sa mga number cakes na order sa akin. Bale, nagbe-bake ako sa square pan. Doon ako nagka-cut ng mga numbers kaya lagi talagang may ganitong pinagtabasan. Minsan ginagawa ko tong cake in a cup or cake in a tub. Minsan naman mga cakesicles. Pero kung gusto nga natin ng mas affordable, eto, cake pops ang solusyon dyan. Tapos, after natin bilugin yung mga cake pops natin, syempre magme-melt na tayo ng chocolate. So, ito na nga yung gamit natin. Syempre, Dutch Premium White Chocolate. Kung gusto nyo ng hindi ganun katamis, mag bittersweet kayo or dark. Pero para sa akin, carry na tong premium. Masarap siya dito sa cake scrap ko. Bale, chop lang natin siya into small cubes. Mas maliliit, mas better kasi para mas madali siya matunaw. After natin i-chop, isalang lang natin to sa microwave. Mga 30 seconds ko lang to sinalang. Tapos, eto na nga yung naging consistency niya. Kapag ka ganitong mga chocolates, medyo sensitive talaga to sa heat. Kaya hanggat maaari, bantayan nyo every 10 seconds, i-check nyo siya sa microwave. Kung walang microwave, pwede rin naman mag-double broiler kayo. Sa isang bowl, maglagay kayo ng boiling water. Tapos, ipatong nyo nga ulit itong bowl ng chocolate na tutunawin nyo. Tapos, yun, tunawin nyo lang din ulit, syempre. Basta ingat lang kasi nga kapag ka nasobrahan to sa init, lalabas yung oil niya. May hirapan na kayong gamitin siya pang cake pop. Nag-start na tayo mag-dip dito ng mga cake pops natin dito sa melted chocolate. Bale, wala pala akong hinalo sa melted chocolate natin. As in, melted chocolate lang talaga yan. Same procedure dito sa white chocolate. Ganun lang din, i-dip natin ulit. Bago ko pala i-dip yung mga cake pops natin dito sa mga melted chocolate, bale, freezer ko muna siya mga 10 to 15 minutes. Pero wag sobra-sobra yung as in nagyayelo na talaga yung cake pops. Nakalimutan nyo na siya sa freezer. Kasi hindi magiging maganda yung resulta nun kapag ka dinip natin siya dito sa chocolates natin. Meron pa pala ako ditong kulata na cherry red. Kaya sabi ko ibahin ko yung color ng iba. Etong food color na to lang talaga ang kasundo ko sa mga white chocolates kasi nga oil-based to. Kasi kapag ka gel food colors talaga ang gamit ko sa white chocolate, ewan ko ba kung ako lang nag-aaway talaga kami, hindi ko nagagamit yung white chocolate. Kaya simula nung laging nangyayari sa akin yon, hindi ko na inulit kasi nga nangihinayang ako, nasasayangan ako lagi ng mga white chocolates. Paulit-ulit, puro white chocolate. Pero ayun na nga, balik tayo sa sinasabi ko kanina, dun sa wag sobrahan sa pag-freezer ang mga cake pops. Kasi nga kapag ka sobrang lamig, tapos idinip natin siya sa chocolates natin, kapag nag-set siya, nagka-crack. Hindi siya maganda tingnan, kaya mas okay talaga na saglit lang siya i-freezer. Basta pag tinusok siya ng lollipop stick at hindi nabiyak, ayun, okay na yun ipang-dip. Simple lang naman yung dinesign ko dito kasi nga parang pangkain lang na naman namin to. Pero bala ko din i-offer to sa darating na December nga. Ang perfect kasi niya ipang regalo, diba? Tapos pwede ring dalhin sa Christmas party ng mga bagets natin pag giveaway sa mga kids. Diba? Instead of toys, may chocolate na sila, may cake pa sila dito. Siguradong matutuwa sila, mabubusog pa sila. Tapos dito sa liner na gamit natin, bale 1 ounce to. Saktong-sakto lang dito yung 1 tablespoon na scoop natin sa bawat cake pops. Diba? Ang perfect niya. Kadalasan ginagamit itong ganito kaliliit na liner sa mga coconut macaroons. Diba? Pero dati kasi nag-offer din ako ng 1 ounce na cupcakes kaya meron pa ako nun. Sa packaging naman, kung naalala nyo yung cookies nun, eto yung pinaglagyan ko nun. Dahil nga meron pa akong mga tira dito, tinry ko lang kung kakasya at ang perfect niya dito sa 9 pieces. Pero siguro sa susunod para magkasya siya, medyo hindi ko nakakapunuin yung 1 tablespoon kasi nga pag dinip natin siya sa chocolate,
chocolate, mas kakapal pa siya. Kaya dito, medyo pinagsiksikan ko lang talaga siya dyan para mapicturan. Cute din sana to, pero siguro mas liliitan ko pa yung gawa para magsakto yung 4 pieces. Tapos, pwede rin naman siyang pang solo pack, pa isa-isa nyo ibenta. Lalo na sa mga bagets, mabenta to kasi nga affordable siya. Di ko rin alam kung saan galing tong mga packaging na to at kung bakit ako merong ganito. Malamang sa alamang na naman, kaka-check out ko to. Pero 'di ba, napakinabangan natin siya ngayon, kaya kayo magkalkal lang kayo sa mga cabinet nyo, marami kayong mapapakinabangan dyan. Kaka-check out, minsan nakakalimutan na natin na meron pala tayong ganon, ganyan. Tapos pag nakita natin, doon natin masasabi, hala, meron pala akong ganyan. Tapos yun na nga, pack lang natin to individually. Kung ibebenta ko to, siguro mga 10 to 15 pesos kasi nga pang bagets lang to. Pero depende sa inyo syempre kung gagamit kayo ng mga Belgian chocolates or yung talagang mga branded, costing na kayo para alam nyo kung magkano to ibebenta per piece. Sabi ko nga sa inyo, mga bagets ang ima-market ko dito. Saka kesa masayang yung mga cake trimmings ko sa freezer, ayan, pagkakitaan pa natin. Kasi bawal na magsayang ngayon, Diyos ko, nakakaloka na ang presyo ng kokwa.